Good evening, I'm Willard Cheng, standing in for Pinky Webb. Tonight, we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. The Office of the Prosecutor opposes the request for the interim release of former President Rodrigo Duterte from his detention at The Hague in the Netherlands. It says Duterte remains to be a flight risk, remains to be influential with vast resources, and that he should be prevented from committing another crime. But allies of Duterte continue to deny the accusations and arguments of the prosecution. One of the allies of the former president even called on world leaders earlier to denounce the International Court's investigation on Duterte by sending letters to some state leaders. Let's get on point with former chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission, Greco Belhica. Good evening, sir. Good evening, Willard, and to all our viewers. Magandang gabi po sa inyo. Nice to see you again. Thank you, sir. After all these years, yeah. First off, any update on the letters that you've sent to the world leaders? Nakita po natin, we've seen President Trump speak against ICC. After the letter, we've seen Prime Minister Benjamin Netanyahu went to, I forgot which country, pero encouraged him and that country to withdraw his membership sa ICC. And the other world leaders also, China gave a comment na they're watching very carefully what the ICC will do to the case of President Duterte, na si President Putin also had similar actions and reactions against ICC. So, very positive po. In fact, sabi ni President Donald Trump na pinanalyze ang ICC, pina-hold lahat ng properties ng ICC sa United States. So, that was about it. And we hope they can do some more because I think in some of their countries like the United States, meron po silang pangako at agreement na pag ang sino mang allied country nila ang inipit ng ICC ay kanilang pwedeng iligtas at ipagtanggol. So I think those strong statement is an initial action and reaction to support our petition. And we are continuing and we will continue to call on world leaders. Hindi lang yung apat, pero I guess all the members of ICC na feels and realize na wala naman jurisdiction ng ICC sa kanila dahil it's not even part of the United Nations. The ICC is a court that was created para sa mga bansa na walang functioning court, which the Philippines has. We have, di ba, ilang presidente ng kinasuhan at kinulong dito? 4. President Arroyo, President Erap, President Duterte, 3. Ilang senador? 4. Nakasuhan, nakulong, nakalaya, at nakabalik sa pwesto. So, we have a fully working justice system. Matagal nga lang for its working. So, the Philippines has no need for an ICC because it can handle its own justice system. Ano po ang reaction nyo sa latest development na sinasabing tumututol ang Office of the Prosecutor doon sa hiling ng dating Pangulo for an interim release? Alam mo, yan po ang problema nating lahat ngayon. Itong issue ng pagkakakulong ni Pangulong Duterte has divided the Philippines very severely. Maraming nagagalit. Huwag na lahat, pero mas marami ang nagagalit. Kahit na hindi yung mga Duterte sa ginawa sa Pangulong Duterte na ibinigay sa isang court na walang jurisdiction, kung papaano siya dinampot without a valid warrant, at yung tahasang pang-aabuso at pangingidnap na nangyari. Kaya palagay ko po, yan ang problema natin ngayon. Dahil talagang ang jurisdiction kay Pangulong Duterte nasa ICC na. At yan will be continuously blamed on President Marcos. Palagay ko po itong isa sa pinakamalaking kasalanan na ginawa niya sa kanyang termino, ang pagpapakulong kay Pangulong Duterte, na
tatay ng kanyang kakampi. Ang tao na naging mabait sa kanilang pamilya, pinalibing ang kanyang ama, hinarap ang lahat ng kalaban ng kanilang pamilya at Pilipino. Ginamit ang kanyang political capital at kapangyarihan to lay his father to rest. And because of his popularity and his daughter's choosing him over his father's men, made him president, tapos pinakulong niya. So I think isa yan sa pinakamalaking problema nga harapin ng Pangulong Marcos sa tao at saka sa kasaysayan. Ang sinasabi ng Office of the Prosecutor, flight risk daw ang dating Pangulo. Anong masasabi niyo doon? Paano maging flight risk? Wala ngang kapangyarihan. Wasn't even able to defend himself nung siya'y damputin. I-kidnap. Wala ngang nagawa eh. Wala ngang kapangyarihan eh. Pati yung Vice President, wala ngang nagawa. So, wala na yan. Ano yan? Para bang alibay at palusot na lang yon. Kasi syempre, ayaw nilang pakawalan si Pangulong Duterte dahil he is the biggest fish, so to say, na hawak nila. Siya, si President Duterte, ang pinakamalaking, pinakasikat, pinakapopular at pinakakilang world leader na hawak nila. The rest, maybe 95% na ang hawak nila. Sa 33 na hawak nila na mga presidente ron, lahat itim. From African nations na talagang walang kapasidad na walang justice. Walang justice system, walang court. Not President Duterte, not with a country as developed as the Philippines. Not that it is first world, pero in terms of government, it is developed. Relatedly, ano sir ang mga nakikita niyong senaryo kung sakaling i-deny or i-grant itong petition for interim release ng dating Pangulo? Pagka maraming masisihan na Pilipino pagka nalaman ng Pangulong Duterte mabibigyan ng interim release, unang-una matanda na, mahina na, may sakit na, nag-aalala ang lahat. Maraming tao, maka-Duterte ka man or maka-hindi, naaawa at nag-iisip, ano kaya nangyari na kay Pangulong Duterte? Malakas pa ba to? Mahina na ba to? Namamayat daw? At marami ang matutuwa pag nakita siyang okay and he's being taken care of, masaya siya in his old age. Paligay ko pagka nabigyan po siya ng interim release, medyo makakatulong ma-assuade ang pakiramdam ng maraming Pilipino towards unity. Na kasi, the Presidente seems to be okay and justice seems to be progressing. At pag hindi naman, palagay ko, patuloy na lalaki ang sisingilin ng Pilipino sa Pangulong Marcos. Dahil, that's yun po yung sakit yun yung sakit na kailangang alisin na nakatusok sa isip at puso ng maraming Pilipino, maka-Duterte ka man or makahindi, na there was injustice made and the Filipino president, an old man is there, at nahihirapan. And, of course, kung kaya lang gawin sa isa, lalo sa isang Pangulo, kaya gawin natin sa ating lahat. So, yan. Kung sakali sir na pagbigyan ng interim release, tingin nyo hindi po siya tatakas o hindi niya tatakasan ang paglilitis? Diyos ko naman, hindi na nga makalakad ng maayos ang Pangulo. He's almost 80 years old. Saan tatakbo? Saan? Kung tatakas, sana hindi na nagpahuli. Diba? So, paano tatakas? May nagsasabi ho kasi na nakakapagbiyahe pa siya, nakakapunta na Hong Kong. Pag may kasama. Paano mo itatago si Digong? Kahit sang dalhin mong lugar yan, makikita ang mukha po niyan. So, paligay ko, napakahira. Parang it's close to impossible na ang Pangulong Duterte magtakas. Unless may itaka siya. Pero, di ba, it's going to be a big feat to do as an operation. Mapunta naman tayo doon sa issue ng impeachment trial ni VP Sara. Meron ho kayong pinost recently claiming na nagkaroon ng bigayan ng pera sa Kamara, supposedly 150 million pesos kada congressman kapalit po daw ng pirma sa impeachment complaint.
Ano po ang batayan or ebidensya po niyo? Hindi ho ako ang unang nagsabi niyan. Marami na pong nagsabi niyan. Sinabi ho yan sa Philippine Star ni Jarius Bondok. In-spell out niya ron, 150 million para sa pirma. Sinabi po yan ng 3 congressman mismo na merong bigayan. Congressman Richard Gomez said na in his statement, sinabi niya, di bali nang wala raw tayong pondo dahil hindi tayo, paraphrasing, hindi raw tayo pumirma, may delikadesa naman or may prinsipyo naman ng congressman yun. Sinabi yan ni Congresswoman Mitch Cahayon, it's caught on record, na pag hindi ako sumali sa kanila, sabi niya, wala ako may bibigay sa inyo dahil hindi ako bibigyan ng pondo. Pork barrel nga ba? Bawal na nga ang pork barrel, di ba? Yan na ho ang Bellica ruling na pinatanggal natin sa Supreme Court noong 2013, pero ngayon ginagawa na naman. Sinabi rin po yan ni Congressman Suwan, nasa news po eh. Di ba? Tapos, sinabi rin po ng mga popular vloggers, I think it was in this, here in the studio, that I think a famous vlogger, Tio Moreno, said na yun ang narinig nila. Ibig sabihin, marami na ho nagsasabi, it's an open secret eh. Pinag-usapan na ho ng kampanya yan dahil in fact, ang dami-dami yung mga congressman in secret or in yung mga personal na usapan ba, yung chance meeting lang ba na nagsasabi na, sir, sabi, pag hindi raw kami pumirma, tatanggalin daw kami sa partido, wala raw kami makukuhang pondo. Nakita naman natin nung nakaraang eleksyon na bumuhos ang AKAP, AIX, TUPAD, lahat ng pera talaga. Pork barrel na nga eh. Bawal na nga na congressman na namimili ng kung sino pagbibigyan. Pero ganun po nangyari. So, it's not, I merely remembered kasi po nung DAP, noong 2013, a case that I also questioned in the Supreme Court after the PDAF and pork barrel. Magkasunod po yan, parang mga 2 weeks lang yan eh. Ang report po noon was 50 million pesos per senator para impeach si Chief Justice Corona. Tapos ngayon, ang report po, these are reports, hindi naman sa akin nanggaling yan, these are reports that we hear and we see and we read, 150 million pesos per congressman. Ang nakakaalam po niyan at ang dapat po nating tanungin dyan ay yung mga congressman. Sila po nakakaalam dyan. So, totoo ba to? Sino, paano, magkano? Diba? Dahil ito po yung naririnig natin. So, yan po yung pinanggalingan ng komento ko po na yon. Pero as to the impeachment, Sir Willard, ang gusto ko itanong, first of all, ilatag po natin na the impeachment is not about betrayal of public trust or corruption of the Vice President, but it is about eliminating the strongest contender for President in 2028. Yun lang po yan. Dahil, bakit mo pag-iinteresan ng Vice President? Saang parte ng mundo at kasaysayan na in-impeach ang Vice President? Spare tire yun eh. Halos walang kapangyarihan ang Vice President. Halos walang function ang Vice President maliban sa pag namatay ang Pangulo, may papalit na Pangulo ang Vice President. Yun lang. It's almost a passive role, almost. So, hindi ini-impeach ang Vice President dahil wala ngang power eh. Walang power, halos. Except na pag nawala ang Presidente. That's its main function. So, bakit pinag-iinteresan mo ang Vice President? Sabihin, papatayin daw kami. Hindi naman niya kaya eh. Ano bang kapasidad niya? Sabi ng tatay ko sa akin, anak, Marcos lang may kaya nun eh. Pero sir, kung hindi ho sa pamamagitan ng impeachment trial, saan ho ninyo inirekomenda o pinapanukala sagutin ni VP Sara yung questions tungkol sa confidential Gusto ko fund? malaman sino si Piatos. Gusto ko malaman sino si Chippy at kung ano man junk food. Gusto ko silang malaman. Sa totoo lang, so gusto ko matuloy ang impeachment dahil gusto kong marinig sino ba tong si Piatos? Dahil sa akin pong pagkakaalala, ang paliwanag po ni VP Sara, ang perang ibinigay din sa kanya ng presidente dahil confidential funds to eh. Wala namang confidential funds ang vice president eh. Presidente ang meron.
binigay sa kanya ay ginamit niya daw po para mag-imbestiga or mag-gather ng informations tungkol sa aktibidades ng mga terorista, komunista sa loob ng eskwelahan, which we know talagang dyan recruitment bank o recruitment well ng mga komunista ang eskwelahan. Pinag-aaral nating mga magulang, ating mga anak sa school, di natin alam pag uwi sa atin, komunista na pala, pupunta na ng bundok, hahawak na ng baril at lalaban na sa ating mga sundalo. Diba? So, pinaiimbestigahan daw ni VP Sara yan para malaman kung who are the politicians behind these activities. Where are these monies coming from? Ang dami yung komunista sa Kongreso using public money to recruit our children to rebellion. So, kung these are issues of national concern and these are issues of national security. So, gusto ko marinig, sino ba yung mga yan? Who are the politicians? Who are the people involved in these so-called terrorist activities in the school? So, hindi man ako naniniwala na kailangang i-impeach si VP Sara because of the reasons stated by Congress, corruption, betrayal of public trust and whatever, yung national security dahil papatayin daw high crimes. So, hindi man ako naniniwala yun ang tunay na dahilan. Pero gusto ko pong marinig at gusto ko matuloy yung impeachment dahil gusto ko marinig sino ba to? Reveal nyo na sino ba to sila Piatos na yan. So, sa kabila ng kagustuhan ni VP Sara na ipa-dismiss na at mga kaalyado niya sa Senado, mas gusto niyo ma-ventilate kumbaga ang issues. Ako naman yun. Diba si VP Sara, iba naman yung kanya. Yes. Pero ako sasabi ko, I want to hear it. Diba? Okay. Gusto kong makita. Gusto kong makita kung ano mga ebidensyang ipipresenta ng Kamara. Pero at the same time, gusto ko rin pong matigil na ang awayan na ito. Gusto ko na rin pong matigil ang issue ng impeachment. Sir, mga kababayan, nagigera na po sa Middle East. Nagbobombahan na ron. Sumali na ang Amerika. Nakikipag-usap na si President Putin sa Iran. Nakita niyo ho ba yung mga missiles na gumagapang doon? Pag dito ho tumutok yun, pag ang China sumahusaw na, lumusob na sa Taiwan, damay na po tayo. Yan ang issue na dapat nating pag-usapan ngayon. Pinag-uusapan sa buong mundo, ang pinag-uusapan pa rin natin dito, impeachment ng Vice President. Kasi kung in 3 years may election na eh. Diba? Maghalal na kayo ng presidente yung gusto nyo. Pero ayusin nyo muna yung ACM para alam natin na bibilang ng tama ang boto natin. Right. We'll take a short break with former chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission, Greco Bellica. Stay tuned. This is On Point. You're watching On Point. Still with us, former chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission, Greco Bellica. Sir, tungkol doon ulit sa pahayag ninyo at na iba pa na mayroong palitan ng pera doon sa Kamara para pirmahan ang impeachment complaint. As the leader of the former Presidential Anti-Corruption Commission, meron ho ba kayong binabalak gawin o hakbang tungkol dito? Well, ang wish ko lang, di ba, maimbestigahan yan. Diba? Kasi pera ng taong bayan. At saka, yan ang ginawa kay Corona, di ba? Yan yung DAP, di ba? Similar. Ang problema lang noon, ang nagbigay ng pera is Executive Department, Office of the President for the impeachment. Sa Congress na, naalala ko si former Congressman, ngayon JV Ejercito, ang nagsabi, nagbalik ng 10 million. 10 million lang noon sa Congress. Yun ang report. Tapos 50 million sa Senate galing sa Office of the President. Yun yung DAP eh. Diba? DAP inilipat kaya inconstitutional. Pero ito baliktad. Ito iba na. Nanggaling na yung pork barrel fund sa legislative speaker o sa Congress. So, dati galing sa Executive Department, ngayon galing sa Congress, papunta sa Congress, pero pork barrel pa din. Bawal na nga po yun eh. Ang speaker lang po yan. Hindi po siya ang Congress. The power over the purse lies with Congress, not with congressmen, not even if you're a speaker. So, yan po ang problema natin ngayon. Bakit merong kapangyarihan ang speaker mamili kung sino at kung sinong hindi niya bibigyan?
Wala ho sa kapangyarihan ng speaker yan. Pero, bakit pumapayag ang Kongreso na yan ang maging practice nila na imbes na ilatag ang pondo sa Kamara at doon pag-usapan in open kung saan ligagastusin ang pera ng taong bayan na kailangan ng kanilang mga pinamumunuan, bakit inintrega nila o binigay na nila ang kapangyarihan ito sa isang tao, ang speaker? Bakit? Ba't nila ginawa yun? Bakit hindi nila ganapan ang kanilang tungkulin bilang membro ng Kamara na talagang busisiin ang budget at bilang isang kinatawan, paglaban nilang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. So, yan po ang checks and balance diyan. Yan po ang separation of power diyan na diniscuss sa Belgica ruling, the pork barrel system, na ang kapangyarihan mag-appropriate does not bring with it the power to implement. Dapat magkahiwalay. Pero sa nangyayari po ngayon, yung nag-appropriate, siya rin ang namimili. Bawal po yun. And throwback to 2013 as the lead petitioner in that case, in the Supreme Court questioning the constitutionality of the pork barrel system. Ano po masasabi niyo dito sa balita ngayong araw na mukhang may pork barrel ulit sa Senado? Yan nga po ang sinasabi natin, bawal na pero ginagawa pa. Hindi po ako magtataka kung meron dahil tuwing impeachment, marami talagang kumikita at maraming pera, di ba? So hindi ko sinasabing yan yun, pero sinasabi ko ganyan talaga ang impeachment. So ang puntos ko po dyan, hindi ako magugulat kung meron, pero does it make it right? Malinaw po at ang desisyon ng Korte Suprema sa Belgica case. Belgica versus Ochoa case, bawal ang pork barrel. Hindi dapat ini-implement o ang congressman or ang senador or members of Congress does not have the power to choose kung sino ang pagbibigyan nila ng pondo. Ang meron silang kapangyarihan ay mag-appropriate ng pondo na dapat ini-implement po ng ehekutibo. So kung merong pork barrel dyan, these are lump sum and discretionary funds, bawal po yan. They can be held liable in law and in court. Problema, sinong paparusa sa kanila? So this throws us back to our age-old problem ng sobrang kapangyarihan ang naibigay natin through the Constitution sa Presidente, sa Kongreso, sa Pulis at sa COMELEC, na pag sila nang nag-aabuso sa pwesto at sa kapangyarihan at pera ng bayan, wala na po tayong mapuntahan. So this, again, reminds me of our advocacy that we have to continue to push for the Constitutional Convention so that we can limit the powers, the excessive powers that we have given these offices, the President, Congress, COMELEC, and the Police, to the detriment of the freedoms and powers of the Filipinos. Dahil alam po ninyo, yung kapangyarihan na hawak nila, pwesto na hawak nila, hiram nilang sa atin yan. So, sila na humihiram ng kapangyarihan sa atin, ang naging amo na natin. Hindi ho yun ang purpose ng saligang batas. So, kailangan natin ibalik sa taong kapangyarihan yan para magkaroon ng mas malakas na demokrasya at mas maunlad na bansa at mas malakas na ekonomiya dito sa ating bayan. Alright. On that note, maraming salamat. Thank you, former Chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission, Greco Bellica. And that's On Point. Join us again on tomorrow, Tuesday at 7:30 p.m. here on BNC, the Billionaire News Channel. I'm Willard Cheng. Thank you for watching.